Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang pagbibigay po ng prayers at simpatya ng TBJ or ng Itbulaga sa mga kababayan natin, sa mga OFW natin na talaga naman pong apektado ng giyera between US and Iran. Ayon nga sa post ng Itbulaga, kamusta na daw kayo kabayan? Sana'y maayos kayong lahat dyan. At ayon nga po dito, we are one with you in prayers for the healing of hearts, peace, and strength, kapayapaan at kaligtasan para sa lahat. Ang simpleng pangangamusta at pag-aali ng dasal sa mga kababayan natin, OFWs abroad na apektado po ng giyera, ay isang paraan mga kadabarkads para hindi po sila panghinaan ng loob at magkaroon ng bagong pag-asa. At dahil nga po sa simpleng pangangamusta at prayers na yan mga kadabarkads, maraming nagpapasalamat na OFW sa TBJ at sa Itbulaga dahil naalala po sila ng naturang programa. Ayon nga po dito, salamat po sa prayers TVJ, don't worry po, safe kami dito sa Dubai because the government will protect us and do their job properly to save and protect the people here in the UAE. Nawa nga po ay matigil ng kaguluhan dito at alam nyo ba mga kadabarkads, ang co-producer po ng Itbulaga si Mr. Manny V. Pangilinan ay nag-offer po ng tulong para po sa mga Pilipino, sa mga kababayan natin in Middle East at conflict areas until March 7. So ang PLDT po ay nag-offer ng free calls for OFW mga kadabarkads. Ayon nga dito, PLDT offers free calls for Filipino and Middle East conflict areas until March 7. PLDT Inc. Chairman and CEO Manny V. Pangilinan announced that the company is providing free calls for Filipinos in countries affected by the conflict in the Middle East. PLDT is offering free calls to the PH for Pinoys in Iran, Israel, Iraq, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, the UAE, and Saudi Arabia through our TeenVo app via smart virtual number, he wrote on X. He added that PLDT Smart and TNT subscribers in the Philippines may also call loved ones in those countries for free. We're offering this until March 7, 2026 and will monitor the need for an extension, he said. So grabe, thank you Mr. Manny B. Pangilinan sa pagtulong niyo po sa mga kababayan natin dahil talaga namang sobrang importante po mga kadabarkads na makatawag ang mga OFW dito sa ating bansa, sa mga kababayan nila dito, 'di ba, sa Pilipinas para mapaalam, maparating na ano ba yung kalagayan nila doon, kung okay lang ba sila. At lubos po ang pasasalamat nga ng mga OFW natin na apektado dahil syempre kahit pa paano nakapagbigay po ng tulong si Mr. Manny B. Pangilinan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong pagbati po ng Itbulaga kay Maine Mendoza ng happy birthday. Yes mga kadabarkads, ngayon po ang kaarawan ni Maine Mendoza, March 3, 2026. Alam naman natin na every time po mga kadabarkads na nag-birthday si Maine Mendoza sa Itbulaga, sobrang special and sobrang pinaghandaan, sobrang pasabog. Kasi syempre mga kadabarkads, isa po si Maine Mendoza sa nagdala po ng karangalan sa Itbulaga sa pamagitan po ng Aldab. Kung baga tumatak na si Maine Mendoza sa mga Dabarkads and syempre sa naturang programa. Malaki po ang naiambag at naitulong ni Maine Mendoza. Kaya abangan nyo mga kadabarkads ang pasabog na birthday celebration ng TBJ Production para po sa kanya. Dahil taon-taon yan po ang inaabangan ng mga Dabarkads natin, online viewers, and syempre ng televiewers. Dahil ito talaga yung, kung baga ika-level po ng TBJ or ng Tito Vic and Joey pag nag-birthday. Syempre mga Dabarkads, kailangang paghandaan, kailangang pag-isipan dahil hindi basta-basta ang isang Maine Mendoza.
Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa official poster po ng upcoming concert ni Jerome Cyrus Ibardome by April 9, 2026. Siyempre. So, inilabas po ito ni Mang Christina Ignacio. Sabi niya, Jerome Ibardome celebrating the journey, a night of music, memories, and gratitude. April 9, 2026 at SM Muntinlupa, 3 to 6 p.m. Be a part of it. Reserve your ticket now. PM Christina Ignacio or call Nariza Mendoza. Ayan po yung number mga Kadaver Cats. Pwede nyo po yung kontakin at magpa-reserve kayo ng ticket para nang sa ganon ay makabanding at makajamming nyo po si Jerome Ibardome para sa kanyang journey, a night of music, memories, and gratitude. Samantalang by March 7 naman mga Kadaver Cats, ang isang clones natin ng Itbulaga, syempre, pupunta po yan dito po sa Auckland. Yes, mga Kadaver Cats. Walang iba kundi po si John Jordan Evina. Sabi niya is going to be a night of music, pulsating rhythm, and pure rising stars sound. Let's be a part of the action with the rising stars as they illuminate the stage before they reach the sky. Buy your ticket now, kabayan, Saturday 7, March 7, 2026, Westlake Girl High School Event Center, 7 p.m. For ticket, click the link below. So, nasa Auckland sila, mga Kadaver Cards, at ang daming sponsors. Siyempre, andyan ang Bagsiklo, Eagle at marami pa pong iba. Congratulations, John Jordan Evina. Samantalang next topic naman tayo, mga Kadaver Cards. Pag-usapan naman natin ang ganap kay SQG na kung saan, base nga po sa kanyang story kagabi, mga Kadaver Cards, sinugod po yung kanyang nanay, parang nanay-nayan yata to, pero malapit na kamag-anak niya to, mga Kadaver Cats. Sabi dito sa caption, nanay stay strong. So nag-share siya ng parang short video na kung saan nasa parang stretcher ata yung kanyang nanay or parang binubuhat po, mga Kadaver Cats. Parang dadalhin ata sa hospital. So panibagong dagok na naman po sa buhay ang kinakaharap ngayon ni SQ Chin dahil yung kanyang nanay-nanayan po ay sinugod sa hospital na makikita niya naman po sa picture. So, di ba kakatapos lamang po ng kanyang mga pinagdaanan, di ba yung kanya pong lola, yung kanyang ama, tapos ngayon, eto na naman, di ba? So, grabe mga Kadaver Cats, di ba? Kaya sana ipag-pray natin si SQ Jean na malagpasan niya ito and syempre bigyan po ng lakas ng loob ng tatag itong kanyang nanay-nanayan para po syempre makarecover kung ano man po yung pinagdadaanan ng nanay po ni SQ Jean. So paano mga Kadaver Cats, hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.